Salvation is an experience. Kung totoong tinanggap mo si Kristo sa puso mo, you have a story to tell. Ang tawag dyan ay testimony. Alam mo ba na ang ating personal na kwento ay magsisilbig tulay papunta sa dakilang kwento ni Kristo, ang Ebanghelyo. Pero ang tanong, papaano ko nga ba i-share ang aking testimony, Pastor? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Yan po ang pag-aaralan at pag-uusapan natin sa lesson na ito. Samahan niyo po ako. Sabi ni Apostle Paul in Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel." Hindi ako nahihiya sa mabuting balita because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Dito nagsisimula yung pagbabago at yung turning point ng buhay ng isang tao sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. At bilang isang Kristiyano, ang hinahayag natin ay yung mabuting balita ng mensahe ni Kristo at yung mabuting balita ng ginawa ni Kristo sa buhay natin. Sa Bible, in Mark chapter 5 verse 1 to 20, merong isang lalaki doon, ang pangalan niya si Legion. Bakit Legion, Pastor? Isang batalyon ng masamang spirito, isang legion ng masamang spirito ang sumanib sa kanya. At ang description ng Bible sa kanya ay wala na siyang pag-asa. Sabi dito, pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaki galing sa isang kuwebang libingan. Doon siya nakatira, itong lalaking ito. Ang lalaking ito ay sinasabiban ng masamang spirito at doon na siya nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos ng matagal kahit kadena pa ang gamitin nila. Malakas siya, 'di ba? Ilang beses na siyang kinadenahan sa kamay at paa, pero nalalagot niya ang mga ito. Walang nakakapigil sa kanya. Nagsisigaw siya araw at gabi sa mga libingan at kaburulan at sinusugatan ng sarili ng matatalas na bato. Malayo pa si Jesus ay nakita na siya ng lalaki. Patakbo siyang lumapit kay Jesus at lumuhod sa harapan niya. Itong lalaking ito ay litrato ng buhay ng tao na puno ng kasalanan. Nasa libingan, patay, hiwalay sa Diyos, madilim ang kanyang tinitiran, at wala ng direksyon ang kanyang buhay. He's hopeless. But then, nakita niya si Jesus. At patakbo siyang lumuhod sa Panginoon, lumapit sa Panginoon. At alam natin ang kwento, itong lalaking ito ay sumampalataya kay Jesus. Sabi ng verse 15, pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasaniban ng kawan ng masamang spirito. Nakaupo siya at nakadamit ng matino. Matino na yung pag-iisip niya. Kaya natakot yung mga tao. Grabe. Nagulat silang lahat. Papaano nangyari ang miracle na ito? Nang siya ay binago ng Panginoon, tignan niyo yung nangyari. Nang sumakay si Jesus sa bangka, nakiusap sa kanya ang lalaki na gumaling na isama siya. Pero tignan mo, ang weird ng sinagot ni Jesus. Pero hindi pumayag si Jesus. Hindi siya pumayag. Sipin mo, Lord, gusto ko tang sundan. Sama ako sa'yo. Gawin mo akong disciple. May 30th disciple na sana, no? Pero sabi ni Jesus, hindi pumayag si Jesus. What? Sa halip, sinabi niya sa lalaki, umuwi ka sa pamilya mo at sabihin mo sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano kanya kinaawaan. Dito makikita ninyo yung biblical insight ng sharing your testimony. Walang biblical training ang taong ito. Pero ang sabi ni Jesus sa kanya, sabihin mo yung ginawa ko sa iyo. Hindi mo alam paano mag-share ng gospel? Sabihin mo yung testimony mo. Katulad ng binili ni Jesus sa taong ito. At itong nakaka-amaze. Ang sabi ng Bible, kaya umalis ang lalaki at pinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig tungkol sa nangyari. Alam niyo kung ano ang Decapolis? Ang Decapolis ay 10 cities. 10 syudad. Grabe, dito siya nanggaling sa Gadara. Yan, dyan siya nakatira. Diyan siya natagpuan ng Panginoon. Tapos nag-witness siya dyan, pumunta siya dito sa mga orange na yan. Philadelphia, Gerasa, Pelia, Sigtopolis, Hippos, Dion, Kanata, pati Damascus. Oh. Dito papunta si Apostle Paul nung naligtas siya eh. Grabe! Ginamit siya ng Panginoon mightily. At anong dala-dala niya, Pastor? Yung testimony niya. You see, ganyan ka-powerful yung testimony na binigay sa iyo ng Panginoon. Yung kwento ng mercy and grace na ginawa sa iyo ni Jesus. So pag kwento mo ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo at ang mabuting balita ng ginawa ni Kristo sa buhay mo, mas nagiging powerful ang sharing ng gospel. Wow! So Pastor, paano ko i-share yung testimony ko?
Yan. Siguro hindi mo makompose sa isip mo. Ang dami mong kwento, pero hindi mo alam kung saan magsisimula. Tutulungan kita. Paano ko ibabahagi ang aking patotoo? Basically, meron tayong tatlong parts o tatlong pillars. Paano ko magsisimula, Pastor? Number one, magsimula ka sa sino ako bago ko makilala si Kristo. Hindi para ipagmalaki natin yung ating mga kasalanan, kundi para ipakita ang hirap, ang emptiness, at ang pagiging ligaw bago natin sa makilala. Hindi mo naman kailangang ikwento ng detalyado yung kasalanan mo. Okay? Pwede kang gumamit ng mga words na guilty ako dati, dati talagang punong-puno ng kalungkutan ang buhay ko, nalulung ako sa mga bagay na hindi maganda, no? Mga general terms lang. Tingnan niyo si Pablo. In Acts chapter 22 verse 3 to 5, inamin niya na siya ay tagapag-usig, persecutor ng mga Kristiyano. Hindi niya tinago ang kanyang nakaraan na kanyang tinalikuran. Kapag binahagi natin ang buhay bago natin nakilala si Kristo, mas makikita nila na kailangan din nila ang Panginoon. Makakakonekta sila. Pwede mong simulan yung statement mo na, alam mo dati nung di ko pa nakikilala ang Panginoon. Yan. Ito yung buhay ko eh. Magulo, walang direksyon. You can use those terms. Pagkatapos mong ikwento ng saglit lang yung iyong nakaraan, pupunta ka na ngayon sa phase 2. Ano yung naging turning point mo nung nakilala mo yung Panginoon? Ito naman yung time kung saan ibinahagi mo na kung papaano mo narinig yung Ebanghelyo. Anong nangyari sa oras na yon at anong naintindihan mo tungkol kay Jesus? Si Paul, sa daan patungo sa Damascus, doon niya natagpuan si Jesus. Kinatagpo siya ng Panginoon. Si Legion, natagpuan niya si Jesus nung dumating si Jesus sa bayan ng Gadara, sa libingan kung saan siya nakatira. 'Di ba? Magulo buhay niya, tapos dumating ang Panginoon, lumapit siya at lumuhod at sumampalataya sa Panginoon at pinalaya siya sa mga masasamang espiritu. Ginawa ng Panginoon na bagong-bago ang buhay niya. Mula sa libingan nakatira, mula sa pagiging patay sa kasalanan, binago ng Panginoon at ginamit para maraming buhay ang magkaroon ng kaligtasan at pag-asa. Nakaharap si Jesus at tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Ito ang naging turning point ni Apostle Paul. Ito ang naging turning point ni Legion. Kumbaga sa pelikula, ito yung climax. Biglang nagbago yung takbo ng kwento dahil sa isang mahalagang eksena. Ganyan din yung turning point mo kay Kristo. So pwede mong ituloy yung kwento mo. Pero alam mo, isang araw natagpuan ko ang Panginoon. So balikan natin. Yung una, ikwento mo yung nakaraan mo. Alam mo dati, yung buhay ko, magulo, walang direksyon, mahirap, maagang naghiwalay yung nanay at tatay ko na nagresulta sa pagrebelte ko. Pero alam mo, isang araw, natagpuan ako ng Panginoon. Yan, ikwento mo na ngayon yung naging turning point mo nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo. Ano nangyari nun? Yan, pwedeng magtagal ka dyan kasi yun yung pinaka-importanting kwento eh. Pagkatapos niyan, pag nakwento mo na yung past, nakwento mo yung turning point, ang ikikwento mong susunod, sino ako ngayon bilang tagasunod ni Kristo? Ibahagi kung paano binago ni Jesus ang buhay mo mula nang ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Banggitin mo yung nagkaroon ka ng kapayapaan, kagalakan, kapatawaran sa mga kasalanan, o nagkaroon ka ng purpose. Natagpuan mo yung purpose mo bilang isang tao. Maging specific ka, inayos ba niya yung relasyon mo? Binigyan ka ba niya ng tapang laban sa takot? Binago niya ba yung mga priorities mo sa buhay? 'Di ba? Yung dati, prioridad mong gumawa ng kasalanan, pero ngayon naintindihan mo na iba pala yung plano ng Diyos para sa buhay ko. Maganda pala. At higit sa mga bagay na pinapangarap ko, binago niyang lahat ang buhay ko. Si Pablo bilang misyonero mula sa taga-usig naging mangangaral ni Lord. Si Legion mula sa pagiging hopeless ay naging hopeful. Ang buhay niya ay napuno ng pag-asa. Again, number one, sino ka dati bago mo makilala si Kristo? Number two, ano ang naging turning point mo? Diyan ka medyo magtatagal. And number three, sino ka na ngayon bilang tagasunod ni Kristo? Pagkatapos mong i-share yung testimony mo, pwede mo na ngayon i-connect yung good news na sinasabi ng Bible tungkol kay Jesus Christ. Pwede mong tapusin sa statement na, pero alam mo ngayon, simula nang sumampalataya ako sa Kanya. Ito yung nangyari sa buhay ko. Ilang practical na tips sa pagbabahagi ng iyong patotoo. Keep it simple.
Sapat na yung 3 to 5 minutes, no? Pwedeng 1 minute para sa past mo, 3 minutes para sa turning point mo, 1 minute para dun sa kung sino ka na ngayon, sumusunod ka sa Panginoon. Bahala ka. But make it simple kasi yung main message mo pa rin ay si Jesus. I-focus si Jesus, hindi lang yung mga nakaraan mong mali. Maging tapat at totoo. Doon nakaka-connect yung tao sa'yo. 'Di ba? Tapusin mo sa pag-asa. Ituloy sila kay Jesus na nagbago ng iyong buhay. Tandaan mo, ang totoo mo ay hindi mo lang kwento. Ito ay kwento ng Diyos sa buhay mo. People can debate about doctrine, about teachings, but they can't debate about your testimony. Kasi yun yung sarili mong karanasan, kwento na ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Ikaw mismo yung nakaranas nun. Tandaan mo, tinawag kang maging witness. At ang isang witness dapat nagsasalita at tumetestigo sa naranasan niya, sa nakita niya, sa ginawa ng Panginoon sa buhay niya. You have a story to tell. Gamitin mo ang kwento na yan para maging tulay upang makilala nila si Kristo. Marinig nila ang Ebanghelyo. Salamat po sa inyong pag-subscribe sa ating channel. And as promised, meron po akong isang shoutout na ating subscriber, si Sheila May Balientos. Ang sabi niya sa isa sa mga comment niya sa ating last video, nung umuwi ako ng Pinas last year lang, galing akong Qatar. No? Meron siya nakatabing kababayan sa isang eroplano. Doon ay habang nakaupo kami, pinag-uusapan namin ang buhay namin dito sa Qatar bilang OFW until shinare niya sa akin ang kwento ng buhay niya na sobrang gulo daw. Kaya sa puso't isip ko, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko kay Lord, allow me to share your words to her and do something, Holy Spirit, in her life. Kaya sinimulan kong mag-share sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Alam niyo yung mga simple conversations na yan, ang gagamitin ng Panginoon para personally makapagbahagi ka ng mabuting balita. Be sensitive. Kapag mayroong mga ganyang conversations, be sensitive sa pagkilos ng Panginoon. Marahil, ang Diyos ay kinakausap ka na para ibahagi ang kanyang salita. Salamat po sa inyong lahat and kita-kits po tayo sa ating next class. And again, magsha-shoutout ako ng isa sa mga followers natin. So, please do subscribe and comment your experiences pagdating sa gospel sharing. God bless po sa inyong lahat. Paswes po.